maabsent. Ito, puntahan naman natin si Attorney Rene Bueno. Napansin niyo yung ginagawa ni Ferrer noon habang tinatanong anong pangalan niya? Si Silene Del Campo. Di ba ang hilig niyang ginaganon niya yung ballpen niya doon sa harap niya, di ba? Napansin niyo yun? Ito, the ballpen drama sa korte. Wait, don't answer. Uy! Sabi ni Attorney Kapunan eh. Sige, pakinggan natin. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga followers at subscribers dito po sa YouTube channel. Magandang umuulan na hating gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Huwebes at ang ating pong tatalakayin sa episode na to ay tungkol po sa mga totoong naging eksena sa Senate Impeachment Court. Particular na po yung banggaan at sa pagitan po ni Attorney Christine Ferrer, no, sa defense team at itong si ating Attorney Lorna Kapunan prosecution team. Okay, so medyo unique itong ating discussion kasi wala akong napanood o napakinggan tungkol dito sa topic na to, kaya pinili ko na itong ating pag-usapan at may matututunan din kayo dito kung ano yung talaga naman dapat pinagbabawal sa loob ng paglilitis o trial sa loob ng hukuman. So kunin nyo na po yung inyong mga lapis at notebook at may lesson tayo bawal mag-tap ng ballpen habang nag-lecture tayo sa araw na to. So kasi may iba ganyan ng ng ballpen habang nagsasalita. Okay? So ang topic natin ngayon ay tikitik mind games to sa korte. Kalimutan kong hawakan yung aking ballpen. Okay, i-ano na lang po ninyo, imagine na lang po ninyo na nagkakaroon ng isang mainit na palitan ng diskusyon sa impeachment trial. So isipin nyo na ginigisa ni Attorney Ferrer ang witness sa cross-examination. Pero bukod sa mga matatalas niyang tanong, may libreng background music ang korte. Mga. Parang ganyan ang tunog. Parang may nagbibit. Parang pinupukpok dito sa lamesa. Yung ang background music niya ay ang walang patid na pagpukpok ng kanyang ballpen sa mesa sa mismong harap ng testigo habang nagko-conduct ng cross-examination. Para magang nagsosolo ka doon sa pag-drums, no? Para ka nagpapadala ng Morse code, no, sa kalawakan sa universe o kaya nanggigigil na ewan. Yun, so kung mapapansin niyo, di ba, habang nagtatanong, hawak-hawak niya yung kanyang ballpen na asul at ganyan sa desk sa harapan ng testigo ng si ano ba yan? Paparan na yun sa Commission on Audit. Okay? Attorney, so sa kabilang banda naman, hindi rin siya si Attorney Lorna Kapunan na may sariling pasabog. No? Wait, don't answer, huy! Habang nakikipag-asaran tungkol sa kung sino ang may 48 years of litigation experience kumpara sa 15 years of litigation experience. So, yan ang mga estratehiya minsan ng ibang abogado, no? May batas ba laban sa ganitong uri ng mga inaasal o inuugali o pinapakita ng mga abogado sa harap at sa loob ng hukuman? Sa mga ganitong klaseng sitwasyon, katulad ng ginagawa ng counsel for the defense, pukpok ng pukpok doon sa desk niya at sa harapan ng desk niya habang nagtatanong, hindi pa nga sumasagot, ganun ang ballpen. So, ang tanong dito, dapat bang sawayin niya ng presiding officer ni Senator Chis Escudero? May psychological effect kasi yun, no? At sa ginagawang cross-examination, hindi lang po kasi palakasan ng boses o galing sa batas ng isang abogado, no? May halong may halong psychological warfare, no, during the trial. So yan ay ginagamit na taktika ng ibang abogado, no, na minsan hindi napapansin na
ng presiding judge o presiding officer. Pero para sa akin po, ito personal observation ko at legal analysis ko to during the trial, no, nagiging ano po yan yung pen tapping, yung ganun ka ng pen, no? Physical distraction yan. Yung pagtap po ng ballpen sa harap ng testigo ay isa pong uri ng micro-intimidation. Cheese Whiz has Oops. calcium that helps make your bones strong. Cheese Whiz, for the strength to do more. Mga kapo, dalawang harang. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe mga kapsat. Okay, pasok ulit. Attorney. Nawala yung So, sound. di ba? Micro-intimidation. Micro-intimidation. Di ba? Pansinin nyo, di ba? I-replay ninyo yung video. Ginagawa ito para sirain yung rhythm at concentration ng testigo. Kapag natataranta o nadidistract sa ingay ang witness, mas madali po yang magkamali sa sagot o mawawala na yan sa wisyo. Distracted bakit? Ganun ka nagganon ng ballpen mo. Siyempre, ano yan, nadidistract yan. No? Walang nakapansin yan. Hindi pinunan ni Attorney Kapunan, hindi din pinunan ng presiding officer. So, medyo supposed to be dapat pinagbawalan yon, no? At hindi dapat pinapayagan yung ganong klaseng taktika, no? Para mo na rin tinanong ang crush mo ng parang ganito na mahal mo ba ako? Diba? Tapos sabay gumaganong ka doon sa ballpen, no? Parang may pananakot ka o may hawak kang isang bagay na pinupukpok mo, no? At hindi pa nakakasagot taktak ka ng taktak ng kung ano man yung tinatik-tik mo doon sa lamesa mo, di ba? So ano yan, lumalabas tactical interruption yan, no? Tactical interruption yan. At yung kay Attorney Kapunan naman, yung mabilis na pagharang niya, no? Bago pa makabitaw ng salita ang witness, no? Ay isa ding uri ng taktika. Ginagamit ito para basagin ang momentum na nagtatanong na abogado. Kung papapansin ninyo, may salita pa siyang huy, di ba? Do not answer, di ba? So taktika rin naman yon. So yan yung mga mga sitwasyon o isang bagay na hindi minsan napapansin sa loob ng courtroom. Okay? Yung isa pa, yung ang pagbanggit sa edad o dekada na sa serbisyo sa legal field, isa pa yan, no? Taktika yan para ibaba ang composure ng kabilang abogado at magmukhang ala pa to, hilaw pa sa karanasan to. At totoo naman, at may nagkomentaryo na nga na ibang mga dating public officials. Alam ko, isa na si Heidi Mendoza na nag-comment dyan, no? Nasabi, Ining, no? Umuwi ka muna ng bahay at mag-review, something like that, no? Parang gano'n. So, taktika yon ng veteranong abogado. Okay, so ano ang mga panuntunan na dapat sinusunod sa loob ng trial court, no? Dapat walang mag-aaway, walang mag-iingay, no? Dahil yan ay may rules na nakakasakop dyan sa mga pagkilos na ganyan, no? Pananalita. May probisyon ng batas para patigilin si attorney sa kanyang drum solo o patigilin Drum si solo. attorney sa kanilang pagpipigil sa pagtatanong ng isang abogado sa kabilang kampo. At pigilin din yung pagtatiktik ng ballpen sa harap ng testigo. Kasi ang testigo po may protection yan dapat laban sa mga pang-aasar, no? O didistract ng abogado during the cross-examination, no? Or during the cross-examination, na dapat hindi mo yan na i-distract, no? May mga karapatan yan, no? Bilang testigo. Alam niyo po kasi ang testigo ay protektado po yan sa ilalim ng batas, no? Laban sa mga improper, insulting, no, or harassment or harassing demeanor mula sa abogado. Yung sobra pong pagpukpok ng ballpen, no, sa mukha ng witness, so sa harapan ng mukha ng witness, o ang parang pambubuli, no? Kung matatawag na natin pambubuli, ay tinatawag sa batas na parang badgering the witness yan. Bawal po yon.
at hindi po dapat ginagawa yon. So meron po kasi tayong tinatawag na Code of Professional Responsibility and Accountability, at kung maaalala niyo po, madalas nating banggitin yan ng mga nakaraan nating episode, na dapat ang lahat ng abogado at even yung mga public officials, yung ibang public officials ay sumusunod sa Code of Professional Responsibility and Accountability, nang hindi minsan nagkakabastusan, nagkakainsultuhan, nagkakaasaran, no? Especially in this kind of situation during the impeachment trial. So dito sa batas na to, may mga proper decorum and dignity na dapat sinusunod, no? Kasi dito obligasyon ng abogado na kumilos ng may respeto at dignidad. Kaya naintindihan natin si Attorney Lorna Capunan sapagkat parang para sa kanya walang respeto na naramdaman siya during that particular date of the trial, no, sa impeachment. Kasi ang korte po ay lugar ng hustisya, hindi po yan comedy bar or jam session ng isang banda na pwede ka mag-drums diyan at mag-ingay na mag-ingay, no, upang sirain ang diskarte ng testigo. At bawal yung personal na patama at gumagawa ka ng mga side comments o pang-aalas ka sa kabilang abogado. Respeto lang po ate, no? Pag kayo ay nasa loob ng hukuman, may sinusunod nga. Even yung pananamit ng abogado, dapat may sinusunod kang panuntunan dyan. Hindi basta-basta ka lang papasok sa loob ng hukuman na nakabarong, no? Dapat naka-long sleeve na barong, no? Hindi pwede yung short sleeve na barong. Otherwise, papagalitan ka ng judge. At kung mahigpit ang judge, pakapalabasin ka pa nga niyan. Pero kung mabait-bait yan, pagbibigyan ka niya kung unang offense pa lang naman. So, in the case of the impeachment trial, no, dito nga sa nangyari kahapon doon sa cross-examination at doon sa pagtatap ng ballpen nitong si Attorney Ferrer, ako personal view ko isa hindi dapat yung ginagawa ng abogado, no? At ang presiding officer, kagaya po ni Senator Chis Escudero, na alam niyo po siya ang tinuturing ng hari ng korte, no? At siya po ay may inherent power to control the proceedings, at ang huwes, siya yung huwes, no? Dapat sinabihan niya yung counsel for the defense na itigil muna yung kakatuktok niya ng ballpen niya doon sa desk, particularly doon sa harapan, no, ng testigo. Pansinin niyo, i-replay niyo sa YouTube, sa ibang channel, sa news, makikita niyo tuktok siya ng tuktok ng ballpen doon sa harapan ng witness, sa desk ng harapan ng witness, no? Sana sinabihan siya na, counsel, please stop tapping your ballpen, you are distracting the witness and disrupting the court. Sana ganun ang sinabi ng West o ng presiding officer during the impeachment trial. Kasi kapag hindi yan tumigil, kapag nagpatuloy ka pa rin sa pagsosolo, no, pagsosolo sa pagdadrum, parang nagdadrum, no? Pero yung pagtatap ng ballpen, pagkatapos kang sawihin, tapos hindi ka pa rin tumigil, pwede ka pong patawan ng direct contempt of court. Ibig sabihin, pwedeng magbayad ng multa ang abogado o direktang ipadala sa kulungan para mag-isip-isip, magmuni-muni kung ano yung kanyang ginawa, no, during the cross-examination sa patuloy na pag-distract sa testigo at pagtuktok, pagtiktik ng kanyang ballpen sa harapan ng isang testigo. Hindi na din siguro napansin ni Attorney Lorna Capunan sapagkat medyo siya mismo distracted, parang kasi feeling niya parang nagkaroon ng disrespect din sa kanya, di ba? So hindi na rin napansin ni Attorney Lorna Capunan yung patuloy na pagtiktik ng ballpen sa desk ng abogado at sa desk ng harapan ng nasabing testigo, no? Alam niyo po, yung magaling na abogado ay nananalo po yan, no? Dahil sa talas ng argumento at sa lalim ng ebidensyang kanyang ipinipresenta sa harapan ng husgado. Hindi po yan nakukuha sa ingay ng ballpen at sa lakas ng hirit mo during the examination, whether it be direct or cross-examination. So,
pag nakakita kayo ng abogado na gano'n na tinitik-tik palagi ng ballpen, no? Parang sinasabayan yung isang sumba habang nagtatanong, tandaan niyo po, karapatan ng testigo at tungkulin ng presiding officer or tungkulin ng isang presiding judge na sabihin, attorney, Maingay ka na. ano ba ang ballpen? Maingay ka na. Hindi ito battle of the minds. Okay? So, dito na lamang po, ito po muli ang inyong bigot, si Attorney Rene Bueno. Magandang gabi po. Yun may natutunan na naman. May natutunan na naman tayo dito kay Attorney Rene Bueno. Huwag kasi maingay, tok, 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 parang kang manok. Diyos ko, Lord Rudy. Second to the last topic tayo, Upshot. Bago tayo mag-end, second to the last topic tayo. Countdown tayo in 30 seconds.